Number one means you're always on top. Your number one radio. You have to relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio at sipag naglilingkod para sa sambayang Pilipino.
My debt you've defeated. You give me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin beyond measure. Your grace was the cure. In you I'm victorious. My future's secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Alright, thank you so much. Yan, overflowing. Good morning, Metro Manila. At syempre, Friday na naman dyan sa inyo. Happy weekend. Thursday pa lang dito, May 23, 2024. At syempre, itong araw ito makakasama po natin, Pastor Franz Cristobal Bo. Ay, bilis ng araw. Parang kailangan lang yung Lunes. Friday na sa kanila doon. Friday, weekend. Overflowing. Kahit wala kang ginagawa, ano? Bilis ng araw. Siyempre. Pero mo sa trabaho, maghapon eh. Ako marami. Ako. Dalawa lang yung ginawa ko. Ay, ako marami. Okay, yun lang. Sabi ko, pagka wala kang ginagawa, nakakainip. Pero mabilis pa rin ang oras dito. No? But kaya, and anyway, weekend na naman kami bukas. Siyempre, Monday, allows tayo. Sigurado mamimiss nila tayo. 3 days. 3 days lang naman. Pagbigyan nyo naman kami. Kapagpahinga ng konti. Para, sila rin, siyempre. Para makaliwaliwaliw kayo. Pero pag sobrang init pa, wag muna.
Diyan na sa bahay. Hindi na masyado mainit ngayon. Umuulan naman ngayon doon. Oo. Diba? Yun lang mga halaman ninyo dyan, medyo konting, alam niyo, binabahayan na ng mga lamok dyan. Doon pagka, kasi, na-experience namin kasi yung sister niya, mahilig doon sa mga paso. Yung paso na halaman. Ang dami lamok. Saan? Doon sa, Saan? Sa, tawag doon, sa Masinag. Uy, hindi Malamok. Maayos ang mga halaman niya doon. Oo, pero may mga lamok. Sa labas naman yun eh. I know, yun ang sinasabi ko. Di ba, may lamok naman talaga doon. Pero sa labas yun. Sige, bumati ka na. Lamok, ha? Ayan, thank you Lord kasi hindi natuloy yung aking yung sore throat ko. Ayan. Siyempre, number 1 is dasal at siyempre, uminom ako ng mga pangontra. Ayan. Okay na ako. Medyo maganda-ganda na ang boses. Tama-tama kasi kakanta po ako sa funeral service ng kasama namin sa church, yung sister niya, si Ate Leia, yung kanyang sister. Ayan. Ako po hindi naman na-invite, kundi ayun na yun, parang ganun po. So, po dun sa funeral service, so I will be able to sing. Thank you, Lord. Ayan. So, magandang po tayo lahat. Ayan. By the grace of God, andito pa rin tayo. Matatapos na naman ang isang linggo. Di ganun kabilis, diba? Ha! Kung ano nung pinaglalagay mo? Overflowing joy is overflowing in me. As usual, ayan, hindi ako nagluto ngayon. Siyempre, bumili na lang kami ng pagkain. Spaghetti. Hindi spaghetti yon. Spaghetti. Ano yon? Shrimp scampi. Shrimp scampi. Pinaganda mo, spaghetti rin. Hindi, iba yon. Iba ang sauce nun. Iba ang sauce nun. Ito white sauce. Hindi spaghetti pa rin. Hindi yun. Ayun pa rin yun. Iba yung kanya noodles. Scampi nga eh. Kaya noodles niya yung flat. Di spaghetti pa rin. Hindi talaga spaghetti yon. Kasi hindi siya yung sauce na kulay pula. Kulay puti. Diba? Tapos maraming shrimp. Yan. Tapos meron soup na, nakalimutan ko anong klaseng soup yun. Di spaghetti pa rin. Pupukpukin ko na to. With your indulgence po. Sandali lang. Masama yung... Overflowing joy. Masama yun. Overflowing in me. Halik o bugbog? Bugbogin mo na lang ako. Halik o bugbog? Bakit ba masyado kang ilab na ilab sa akin? Huwag ka naman magkisakin. May virus ka pa. Hindi, wala. Dito. Dali na. May virus ka pa. Ako halik sa'yo. Doon ka na nga. Dayo mo na nga. Abot ka pa dito. Arte-arte. Ayan. Okay, good morning guys. Ayan, praise report din si Lala Carmina. Ano lang pala, asthma lang, sabi ng doctor. Hindi COVID. Thank God. Hindi yan COVID. Dito rin lahat yan, maraming nagaganyan. Kala nila COVID. Pero ingat-ingat pa rin, sister, ha? Oo. Huwag masyadong magpapagod at matulog ka na maaga. Pawis-pawis ng inyong mga anakis. Pupunasan lagi. Yung mga Jonatas ninyo. Ayan. Ay, nako. Joyce, pasensya na. At busy-busy si Mamshi. Maya-maya alam na this. Grabe, talagang super. As in. Ayan, alam na this. Grabe. Ikinatawa ko lang yung pagod ko, pero napakasakit sa busog. Namamaga ito kasi. Kailangan natin massage. Ito namamaga na yung busog. Ayan, no? Kaso sa Sabado, busy ka eh. Hindi, dito, ayan, no? Namamaga nga ito. May mga... Ako may mga singing engagement ako eh. Alam mo naman ako eh. Yan, namamaga. Kaya, hindi ko may diretso. Lucky number
13. 13 tayo. 13. Lucky number. Uy, yun na maalam mong kanta. Hindi ko alam lyrics eh. Kaya ginagano ko. Tara! Di ka na mamansin. Tama ba yung lyrics? Yung spaghetti na kinain mo, nagkaganyan ka. Hindi nga yung spaghetti. What's wrong with you? Napapangaralan English tuloy po ako. Hey. Hi din sa'yo, Rosie. Good morning po. Good morning. Welcome sa iRadio. So, anong gagawin? Dapat yung mga hitback ka ngayon eh. Oo, yung makita yung mga... So, Joyce, padala mo yung mga ano mo, yung mga hitback mo. Yung Gangnam Style mo. Oo nga. Tararara. Aba, Tesales Lasa. Aba, naubos na daw ang star, ang laman ng Gcash ni Joyce. Very good. Ay, finally, naubusan. Paano natin lalagyan yan? Sa iba. Yun ang gano'n na lang. Sabi niya, wag yun. Sabi ni Joyce. Batiin natin na happy birthday sa Inang Mirna ko po. Sabi ni Grace. Happy birthday, Inang Mirna. Inang Mirna. Hello po, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ayan. Okay, maraming at mga syempre, birthday celebrate ngayon. si Tess Sales Lasap. At nandyan din, si Bing Pasqua from Dubai. Hello, Bing. Maganda umaga din dyan sa iyo. Alam ko mga alas 6 ng umaga dun sa kanila. Sa Dubai. Sa Dubai. Makapunta nga bukas dyan. Oo, maganda sa Dubai. Magkano bang pamasahe mo ng Dubai? Magmula California. I don't know. Wala tayong visa dyan. Hindi, wala ba? Wala tayong visa. Sure? Yes. As sure as I'm standing here. Friday na bukas. Para din US din yan eh. Yan, talaga? Oo. Ano din yung mga... Kailan mas mura... Ay, mahal pala. Alam mo sa El Salvador? Mahal bilihin dyan. Alam mo sa El Salvador, ang pera nila doon, US dollar. El Salvador yun, no? Pero, mas mura ang sweldo doon, pero US dollar ang pera nila. Alam mo nung araw, di ba, kinukuhang parang state ng US ang Philippines nung time ni Manuel Quezon. Umayaw. Umayaw ang US. US ba o Philippines? Ang US. Masakit sa ulo daw mga Pinoy. Ang hirap daw kontrolin. Dapat state tayo or... American citizen tayo lahat. Hindi state, kundi parang yung... Ano ba yung isang maliit Saipan? Territory. Ganon. Saipan, ano yan? US territory yun. Malapit lang sa atin Saipan, di ba? Pinsan ng Taiwan yun. Dapat ganun din tayo. Magiging US territory tayo dapat ng US. Parang Guam. Guam, hindi naman state yung Guam, di ba? State ba? Yes. Okay, but anyway, Guam, ang daming Pilipino dyan. Lalo sa Paway. Parang Pilipinas yun. Paway? Sa Paway. Meron bang Paway? Saan yun? Sa Ilocos. Yan. Okay, Pastor Kiko Gonzales, magandang umaga din po. Shout out sa pulang polo ni Shirt Papsi, ang lakas makapog. Na? Yak! Pastor Kiko Gonzales, ang poging-poging pastor. Huwag ilalakas. Aha. Baka marinig ng kapitbahay magwala si Mrs. Tinatanong ni Joyce, sino po nanalo sa Mother's Day entries niyo po? Wala tayong panalo dyan. Kundi merong... Yeah, basta ganon. Bigat. 40 kilo. Grabe, ang bigat siya. Super bigat. 2 years old. Ayaw mag-diet. Ayun ang bato. Kung sakali na nagka-baby ka ulit ka, Joyce, ka-girl, ano ang ipapangalan mo?
May rated SPG po sa likod. Ano yung... May rated SPG po sa likod. Ano yun? Ano yan? Pastor, what is that? May rated... Ano ba yan? Nakikita sa likod. Ala, baka may nakikita dyan na ano si Sid. Saan? Ano ba yun? Yun o, dun o. Ano yung palabas doon? Isa niyo isa. Ayun, may isang nakabukas eh. Sabi niya SPG daw sa likod. Sa likod mo? Ayan, ato na yung ayan. Wala. SI. That's nice. Alam mo noon, ang gusto ko pangalan ko may Maria. Maria Karimari-Mari. Gusto ko name ko na Maria. Maria Leonora Teresa. Ayan. Late daw siya. Galing sa school. No, hindi ka na late. Rachel Joy Bunete. Hello, Rachel. Kamusta na ang iyong negosyo? Going good? Going better? Up, up, up? Ay, ano saya? Kataya. Ibig sabihin, sasakyan kita. Para bang makikiayon ako sa'yo. Hindi, sasaktan kita. Sasakyan! Sasaktan daw kita. Gusto mo saktan na Hindi, kita? station na din ako. Parang Philippine flag. O nga, no? Ay, hindi. Walang white. Ito, iba to. Ba't ayaw ko na po kaambo? Magpapatali na po ako. iRadio, ang linikod para sa amin ng Pilipino. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nag-broadcast dito sa City of Bellflower, California, USA. Sabi, madami na din pong nag-order. Ayan. Dun sa negosyo ni Rachel. Mag-ano na siya, maglalagay na siya ng mga... Ayan, marami naman. Yung hindi pa nag-order, yung iba naman malapit dyan kay Rejoice, order din kayo. At pag may nangangailangan ng magpapamakeup, andyan lang si Rejoice. Kahit saan kayong bundok ng Tambukto. Kahit anong occasion, tinatanggap niya. Mga birthday, anniversary, kahit funeral, papasokin niya. Nakahiga, mas madali kong Para ka lang natutulog. Okay, babasahin natin to. May babasahin lang ako. Silaw. Nagkakasilaw. Oh no, babasahin. Ayan, taga sandali. Mahanapin ko pa. Ayan. Ito na, babasahin ko na to. Ano lang to? Sinasabi nila ano to eh. Nung ano pa daw to, New Year. I don't know kung lumabas sa Facebook, but nawala. Ayan, let me read this. It's a little bit long, but it's okay. Yeah. Sabi dito, very inspiring for us to read 3 of the late Charlie Chaplin's heart-touching statements. Kilala si Charlie Chaplin, di ba? Yung ano tawag doon? Payaso. Yung walang sound na komedyante, yung mga pelikula niya nung araw. Ayan. Okay, sabi dito, number 1, nothing is permanent in this world, not even our troubles. O, di ba? Totoo yung sinasabi. I like walking in the rain because nobody can see my tears. Oh, the most wasted day in life is the day in which I have not laughed. Sa Tagalog. Ayun. Ay, syempre, ang araw na walang kabuluhan ay yung araw na hindi ako tumawa. Kaya, tawa lang kahit anong problema. Sabi dito, keep smiling. Ito pa mga encouraging words to. Siguro nabasa nyo na to, but I want to share it again. An old man has 8 hairs on his head. He went to the barber shop. The barber in anger asked, "Shall I cut or count?" The old man smiled and said,
color them. O, di ba? Ganun siya ka-positive. Eh, yung barber gagalit. Anong gusto mong nangiinsulto pa? Anong gusto mo? Gupitan ko o bibilangin ko? Eh, sabi ng old man, kulayan mo. O, di ba? Life is to enjoy with whatever you have. So, keep smiling. Eto pa. If you feel stressed, give a break. Enjoy some ice cream, chocolate, candy, cake. Yan. Kung wala kayo niyan, di something sweet. Di ba? Why? Because stress is spelled backwards is desserts. O, di ba? I-spell niyo yung stressed. Di ba? Pag binaliktad mo yan, desserts. Enjoy alphabetical advice for us. Ito, ABC, avoid boring company. O, ayan, narinig niyo yan. DEF, don't entertain fools. Ayan. GHI, go for high ideas. JKLM, just keep a friend like me. NOP, never overlook the poor. Oh, diba? QRS, quit reacting to silly tales. TUV, tune yourself for your victory. WXYZ, we expect you to zoom ahead in life. Very beautiful lines. Please store it. One good friend is equal to one good medicine. 6 best doctors in the world. Ito. Sunlight, rest, exercise, diet, self-confidence, and friends. Ilan yun? 6 best doctors in the world. Kay Rejoice, 5 lang yun. Maintain them in all stages of life and enjoy healthy life. Hindi kasalin dahil. Yeah. If you see the moon, you see the beauty of God. If you see the sun, you see the power of God. And if you see the mirror, you see the best creation of God. Oh, sino yon? Best creation of God. We are the perfect creation of God. So believe in yourself. We are all tourists, and God is our travel agent who has already fixed all our routes, reservation, and destinations based on our personal choices. So trust Him and enjoy the trip called life. This life will never come again. Live today. You will put a smile on someone's face if you decide to send this to them. I hope you do. I did. Happy day. O, diba? Oh, ako lang nagandahan. But anyway, napakaganda. Ipopost ko to, ilalagay ko sa tagapakinig. Ayan, napakaganda. Lalo yung part na gustong-gusto ko dito. If you see the mirror, you see the best creation of God. O, di ba? Sino yon? Di ikaw, tayo. Sarili mo. Sarili natin. Because we are the perfect creation of God. Okay, happy day. Always happy day. Di ba tuwing nagsishare ako ng verse of the day? Happy day. Yun ang like ko sinasabi doon. Kasi dapat laging happy. Minsan talagang rin ako, hindi ako happy, but sabi ko sa sarili ko, happy. Di dapat happy. O, di ba? Ayun. Eto, dahil mga kaibigan namin kayo, magkakaibigan tayo, through thick and thin, friends, A.R. Santiago. Hello, A.R. And hello, siyempre si Jesus. Di ba? I am a friend of God. Friend natin si Jesus. Ayan. Thank you so much, Jamelin Espiritu. Hello. Morning sa inyo. Yan. Everybody has friends. Kayo may friends. Kami may friends. Friends din namin kayo. And everyone has friends. Ayan. Ipalaganap. Ipalaganap ang kapayapaan. Ipalaganap ang magagandang ngiti. Ayan. Kaya may ipin o wala, ngumiti lang tayo. May problema o wala, ngiti pa rin. Walang mawawala. O diba? The more na nag-i-smile tayo, nalilift yung ating
mga muscles sa ating face at nagmumuka tayong younger. Pag lagi tayong nakasimangot, ilang thousands of muscles ang bumabagsak. Kaya lagi lang, ngiti. Wag lang ngingiti na nag-iisa, medyo okay lang, basta wala nakakakita. Parang ganito yan eh. May exercise. Pag hindi ako napangiti sa isang araw, which is impossible, but I still do it once in a while. Yung gaganon lang kayo. Ganon kayo. Harap kayo sa salamin to. Gaganon nyo. Mararamdaman nyo yung mga muscles nyo dito. Nagagalawan. Totoo yan. Kaya smile lang. Walang mawawala. Promise. Diba? You've got a friend. That's what friends are for. Ayan. Bakit tumigil ako dun sa aking cellphone? Okay. Sino na? At syempre, dahil meron kayong kaibigan dyan. Ayan, isa mo ng palatastas. Ayan, kung kayo po ay naghahanap ng inyong matitirahan, ito lang po ang inyong hanapin, Victoria de Valencia of New San Jose Builders Incorporated. For as low as 8,000 pesos lang po a month. Uy. Ayan, may pre-selling po yan. Reservation is 15K lang po. Ayan, yan ang mas mura pag pre-selling. I-sponsoran po ng iRadio yan, 5. Ako na po magbabayad ng 15K ninyong tapos, sila reservation. Monthly. Kayo na magpatuloy niyan. Ayan. Perfect for investment yan. Lifetime ownership. Syempre naman. No spot cash down payment. Wala pong syempre. down payment yan. Strategic location yan. Tangible asset. Best for business pa. Aba, all in one na yan. Saan pa kayo? Hanapin lang po yan si Mary Grace Kabigting. Ang location po ng lugar na yan ay nasa along MacArthur Highway, corner Sampaguita Street. Marami pa sila. Marulas, Valenzuela City. Across Our Lady of Fatima Medical School, di ba? Saan pa ba kayo? Lapit-lapit na sa hospital yan, di ba? Para kung anytime meron kayong agad na mapupuntang pag magpapacheck up kayo. Ayan, open house po yan. May mga mini house sila dyan. Hanapin lang po yan, Mary Grace Kabigting. Ayan. Akita po nyo sa screen. Ayan, may SQR code po dyan. Iskanin lang po niyo yan at mapupuntahan nyo po yung kanilang website. Ayan. Amen. Bili na. Bili na kayo. Yan ay pamimigay Hello, mga suki. Bili na kayo. Yan. Hello, sabi niya, sobrang dami po kaming condominium. Meron din kami house and lot. Yun ang maganda. Gusto ko yung house and lot. Wow. Gusto ko lang pero wala pa akong pambili. Maabot na ng Isabela. Tawanan ang inyong problema. Tama. I got true friends. Siyempre si Lord. Ayan. 15K lang. Sige, sagot ko na yung 15K na. Tapos sila nang magmamonthly. Pagpatuloy lang ninyo yung pagbabayad niyan. Welcome sa iRadio si Ate Marites Angangan. Ayan. Hello Marites Angangan. Welcome sa iRadio. Sagot na ni Pachi down payment. Sagot ko na down payment. Aba, mahal na rin kaya ng tuloy na lang ninyo. Ng mga apartment doon sa Pilipinas. Ang mahal na rin. So parang apartment. $300 din yun. Kung 5 yan. Uy. Yeah. $15,000 din. Ba, not bad. Aha. O wala na. Yung friendship, ibang friendship pa. Ibang friendship? Hindi. Ayan. Yung ano pa, let's sing about smile. Smile tayo lagi. Napakagandang ano yan. Napakagandang hobby yung nag-i-smile parati. Naalala ko po nung ako'y nagtatrabaho pa dyan, walang araw na hindi ako tumatawa. Pag tumawa pa man din ako'y parang sasabog ang buong opisina. Ang lakas ng boses ko. At nagfi-farewell ka sa friend? Why naman? Hello, Jose Diaz. Hindi ko ganong kabisado yun eh. Ayan, sabi, 19 square meters, sis, message mo ako, sis, usap tayo. Oh, okay. Pinakamaliit na square meter, 19. Gaano kaliit yun? Mga size ng banyo. Oy, that's too small. Ay, si Mami Luz Conferido. Hello, Mami Luz. Good morning, Mami Luz. Kumusta na po kayo? Namiss po namin kayo sa iRadio. Friend of mine. Ay, ano yan? Kabisado ko ba yan?
Si Raymond, Lauchenko yan eh. Panlalaki yan, sweetie. Hindi ba yan hihingi niya? Panlalaki. Ikaw kumanta niya. Ay, hindi ako lalaki. Hindi daw siya lalaki. Friend of mine. Bahay po namin sa Antipolo, 3 square meter. Okay. Glyza Villarosa, hello. Hello, Glyza. Okay. Friend of mine. Puro friendship, ha? Okay, mga besties dyan, no? Ayan. Acoustic. Tama ba to? Kabisado ko ba to? Tingnan natin, ha? Improvised version. I've known you for so long. You are a friend of mine. But is this what would ever be? I've loved you ever since. You are a friend of mine. But babe, is this all we ever could be? You tell me things I've never known. I've shown you love you'd never shown. But then again, when you cry, I'm always at your side. You tell me about the love you had, I'd listen very eagerly. But deep inside you'll never see this feeling of emptiness. It makes me feel sad. But then again, I'm glad. Ayan. Hello po. Welcome po sa iRadio. You are all my life. You are a friend of mine. I know this is all it's gonna be. I've loved you then and I love you still. You're a friend of mine. Lyrics. Now I know friends are all we ever could be. The things I've never known. I've shown you love you never shown. But then again, when you cry, I'm always at your side. You tell me about the love you had and listen very eagerly. But deep inside you'll never see this feeling of emptiness. It makes me feel sad. But then again, I'm glad. Let's welcome si ating pogi at pipili na pastor. Pastor Francisco. Wala pa si Pastor Bo. Nasa makeup room pa rin. Okay. Tawagan mo na. Alright. Thank you so much. Ano yan? Oh. Hello, Pastor Franz. Saan ko tatawagan? Ano pa? Baka ano lang, nagre-ready pa siya. Diba? Nagre-ready pa si Pastor Franz, oh. Glyza, kain po tayo. Thank you, Glyza. Ano ulam mo, Glyza? Grabe, namimiss ko yung mga lutong bahay. Hindi lutong bahay yung kinain namin kanina eh. Lutong restaurant. Namimiss ko na. Di bali sa bakasyon. One day, mag-ihaw na lang tayo City nun. Iihaw? Ay, wala na pala tayong gas. Kailangan bumili. Mm-hmm.
Pastor France. Ang pogi, bakit kaya? Bakit kaya Hello pogi po, si Pastor? hello. Ha? Bakit kaya pogi si Pastor? Alam ko na. Ha? Siyempre. Ladies and gentlemen, awitan naman natin si Pastor, oh. Happy birthday. Wow, to thank you po. Ayan. Yeah, happy birthday, Happy Pastor. birthday, Pastor. Salamat Ayan. po, salamat Everyone. po. Happy birthday. Sa'yo ang handaan. Sa'yo ang happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Yeah! Ayun lang. Happy birthday, Pastor. Happy birthday, Pastor. Salamat po, Hindi salamat na namin po. tatanungin yung edad. Ayan. Ay, Wag na. hulaan niyo na lang po, hulaan niyo na lang. Ayos Pastor, lang, Pastor. maraming salamat sa Ayan. pagtulong mo sa iRadio. Ayan. Yes. You're welcome po. At alam namin kahit na anong busy mo ay nandiyan dyan ka parati. Katulad nga, wala si Pastor Sani ngayon. Nagpapagaling pa rin siya ngayon. At si Pastor Maridet din. Ayan. Ewan ko ba kung ano nangyayari mga pastor namin dito, puro nagkakasakit. Gusto po talaga. Nagpapalitan sila ng sakit. But anyway, happy birthday, Pastor. At meron na lang po kami ipapadala dyan sa inyo, no? Antabayan. Wow. Manggagaling po sa At Switzerland. saka si Buninay, birthday din ni Buninay. Galing sa Switzerland, Yes bank po po. yan. Hintayin po na lang ninyo. Ay, wow. Si Buninay, sino ba Mukhang inaanak matagal. mo? Mukhang matagal-tagal na pag-aantay. May 21 po ang birthday niya. Tapos na. Ayan. Oo. Magkasunod po kami, magkasunod. Diyan, May 24 ka. Birthday din ni Doc Opo, SP. May. Diyan, dito. Wow, oo bukas. nga pala, magka-birthday pala kami. Oh. Nino? Sino? Doc SP. Birthday din mo? Alam mo maraming birthday yun eh. May September. Hindi ko alam kung anong totoo sa kanya. Iba-ibang birthday niya. Kasi daw yung isa, yung birthday ng, siya yung si Esperanza. Yung isa, yung ibang pagkatao niya. Kaya nung nag-resurrect daw siya. Alam mo naman yung... Iba-ibang birthday niya. Hindi ko alam kung anong totoo sa kanya. Kaya ako nalilito sa kanya. Sa bagay, complicated talaga siya. Kamusta na, Pastor? Bukod sa iyong birthday ngayon, ano ang happening natin? Well, maayos naman po. Salamat po sa opportunity ulit mag-share. Ito po, medyo pa rin po sa na magtuturo ng values education and pa rin ang daming ginagawa, pero salamat sa Panginoon, hindi naman nagkakasakit. Ito yun. Yun ang family, sa awa at grasya ng Diyos. Nakalipat na naman kami ng bahay. Yeah. Saan na kayo, Pastor? Sana naman ngayon? Parang sa isang taon yata, ilang beses kami lumilipat. Ano kayo, Pastor? Tawag na NPA? No permanent address. Hindi, ganito. NPA po talaga kami. Ito ririgalo ko sa iyo, Pastor. Makinig ka daw, Pastor. Eto kanina kapopost ko lang dito yung kay Mary. House and lot na ba yan? Magda-down ako ng 15,000. Ikaw na lang magpatuloy ng ano. Ng monthly? Ng monthly. Yung condo? Para meron ka ng permanent address. Ay, mura lang naman ng monthly, Pastor. 8,000. 8,000 tayo. Opo. Parang kotse na. Wow. Bata pa lang po kami. Sanay na kami na talagang lumilipat lagi. Kaya pero masaya, ang bilis diba? din namin makapag-settle. Alam mo, naikwento nyo na sa amin yan yung tungkol ni Nanay Pilipinas nung araw. Yes po. Dahil ang buhay daw ninyo sa karnabal ba? Tama ba yun? Ay, wala pa yata siya nun eh. O kung saan daw kayo napupunta nun. Sino na kwento? Kahit time ni Mama, buhay ka na ba nun, Pastor? Pa rin na, wala pa po, pero nung pinanganak po ako, nag-show na rin po sila talaga. Nag-show na talaga sila.
Yan. Si Saka Rejoice palit yun din din eh. talaga kami Nagsushow ng din bahay. nung araw yan si Rejoice. Oo. Diba? Opo, singer, dancer, comedian, magician, lahat na. Yung naikwento Kumakain nga ng niya. buhay na manok. Pati magician. Hindi, nagkwento nila yung manok. Lahat ano na daw po. nag-umpisa yung manok. Siya, Itlog. Anong nauna, itlog o manok? Oo. Itlog o manok. Yung walang kamatayang itlog Itlog sa o manok. manok. Kaya nga po, ng mga bata kami, kahit everyday namin napapanood, tawa pa rin kami ng tawa kay mama. Kahit alam na namin yung susunod na sasabihin, tatawa pa rin kami. Talagang mag-comedy si mama. Paulit-ulit na lang ba ganon? Paulit-ulit po kasi lagi naming naririnig na kahit iba-iba namang lugar, pero kahit practice lang sila, nagpa-practice sila sa bahay, natatawa agad kami. Kasi yung reaction ng mukha nila, yung the way sila mag-express, siguro kami naman na yung kapal na mukha. Kasama ng ano yun, kasama ng kanilang performance yun, yung kanilang pagpa-practice para sa ganun pag nandoon na sila sa stage. Alam na nila yung gagawin nila. Kaya nga po. Pero ang magandang topic mo ngayon, isa ba yung besides every great man is a great woman. Yes. Ayan. Behind. Oh. Behind. Behind ba? Yeah. Nakalagay ito? Beside eh. Beside po ba na ilan? Kasi kapag mas tama ata yung grammar ng beside. Kasi kung behind, nasa likod siya. Kung behind, katabi mo. Pwede rin. Chinek ko kasi sa... Nilalagay mo kami sa likuran na pastora. Dapat sa tabi. Meron po kasi symbolic meaning yung pagiging behind. Parang kumbaga in the background of his life, parang ganon. Sa mga nakalipas na buhay niya, kung hindi merong nagpo-push sa kanya, nagpaksa kanya, kung pagpatagilid. So madalas ang pagtulak nasa likod nang gagaling. So maraming beses na i-give up ang lalaki pero babae na talagang nagpupush, kumbaga naging parang there's a great woman behind, parang gano'n. Pero maganda rin po yung partnership. So beside naman yan, partnership. Yung title po kasi natin o yung message natin is hindi lang po sa partners kundi sa lahat ng aspect makikita po natin. And actually po itong message na ito is for Mother's Day. May message ko po ito sa aming church for Mother's Day. At ito po ay idea ng aking misis. Ang misis ko po talagang I know na mabibless din po tayo sa mensahe. Amen. Sample ng mga great men na naging meron silang kasamang o nasa likuran ng kanilang tagumpay ay ang mga kanilang yung kanilang kasama sa buhay. Ayan. Sample niyan sino ba? Kung sa sa secular muna tayo, magtitignan natin sa secular. Kung kilala niyo po si John Wesley, isang famous theologian. John Wesley and Charles Wesley, sila po ang founder ng Holiness Movement. Makikita niyo po pag search niyo sa internet, yung kanila pong nanay, yung kanilang mother, ay talagang sobrang aktibo when it comes to motivating them, educating them, training them. Sa bahay pa lang, talagang meron na siyang Wesley in his writing, sabi niya, wala pinaka nanay. Ibig sabihin, sa lahat ng mga naging teacher, best teacher, motivate sa kanya to do what is right. Parang ganon. And sa Bible, marami rin po tayo makikita. Kung titignan natin in the life Jesus own, kung titignan natin, when it comes to sacrifices, si Mary bilang nanay niya, pwede naman niyang alikuran yung responsibility na ibibigay sa kanya. Pwede naman niyang hindi tanggap mag-sacrifice. And na yun ay ang niyang gawin para sa kanyang anak. What if, nung time na si Joseph ay nag-decide na iwan si Mary, di ba hindi pa sila kasal, kumbaga
nagdalang tao siya sa pagdadalaga, which is scandal po yun sa kanilang tradition at pwedeng talikuran ng responsibility. Mary, hindi niya pinalagsisas, hindi niya tinalikuran yung calling niya bilang maging daan din ng ating Messiah. And so many more. Sa life po napaka naman niyo naging kumbaga backup niya. And yun yung natin yung stand or yung responsibility ng isang babae sa buhay ng isang lalaki. Ayan. Napakarami pa po. And in fact, nag-iisip nga po ako talaga ng topic patungkol diyan. At dito ako napadpad ang mensaheng ito sa araw na ito. Alright, sige. Umpisa na natin yan. Medyo nagpuputol-putol ka lang ng konti dahil I think nagpa-fluctuate ata yung iyong internet ngayon. So, but anyway, so sa ating manonood dyan. Ngayong ating mahina po yung internet kasi medyo malabo po yung video nyo. So, ibig sabihin, mahina po yung connection. Yung receive mo. Yan. Pero dito okay lang ang receive namin sa'yo dito. Ayan. Okay, sige. The stage is yours, Pastor. Go ahead. Ayan. Okay po. So, eto na nga po, pinag-uusapan na nga natin ang mga dakilang babae o kababaihan. At hindi lang po basta kababaihan, dahil still month of May pa rin ngayon at gusto kong ihabol yung Mother's Day. At kung tapos na yung Mother's Day natin ng second week of May, gusto ko pong ihabol to. And hindi lang isa, kundi tatlong dakilang nanay, dakilang babae ang tumayo na talagang naging support system ng isang dakilang lalaki. Kung titignan niyo po ang Bible, kanina sinishare ko nga kanina yung mga tao na nag-strive sila into sabi nga tumayo sila sa pedestal of greatness, mga kalalakihan. Kung papansin po natin yung scripture, most of the time, ang natataas o ang nakikilala o nag-i-stand yung story, si David, si Samuel, sino pa ba, si Solomon. Napakarami po, puro talagang nag-stand out din siya. And masasabi kong ang laki po ng ginawa niya in the history. May. Ayan, medyo medyo may mga makukulit na anak na nasa paligid. Pinakuha ko lang po. And eto na nga, merong isang lalaki sa Bible na talagang, I think, ang laki ng ginampanan niyang tungkulin. Hindi lamang po sa New Testament, especially in the Old Testament. Kung makikilala po natin, ang story niya ay mababasa natin in Exodus, in the book of Exodus, wherein ang mga Israelites po nung panahon na yun ay Egyptio o mga Egyptians. At kilala naman natin ang story na ito, ang karakter na ito, walang iba kundi si Moses. Sino pa nga ba ang hindi nakakakilala kay Moses? Lahat tayo alam ang nangyari, alam ang storya, alam natin at kilala natin, napanood natin sa TV, meron pa pong Tagalog adaptation niyan, yung Exodus. Ang ibig sabihin po ng Exodus ay pag-alis o paglabas. Sila po ay lumaya sa kamay ng mga Egyptio sa pamamagitan po ng buhay ni Moses. Si Moises, kung alam po natin yung story, siya po yung humati ng dagat, ng Red Sea, sa pamamagitan ng napagtaas niya ng kanyang staff, o ng kanyang tungkod. Siya din po ang nagpalabas ng mga salot or plagues nung panahon po na ayaw palayain ng haring Paraon ang mga Israelita. Ang dami niya pong ginawang milagro, kakaiba. Literal po, kung sa panahon natin, masasabi ko na talagang miracle or magical yung naging buhay ni Moses. Siya po ay nagawa niyang ahas yung
yung tungkod niya, siya'y nakapagpalabas ng tubig sa bato, siyang nakapagpakain sa libo-libong mga Israelita nung nasa ilang sila. Nagpadala siya ang Panginoon nagpadala ng mana, ng quail sa pamamagitan ni Moses. Higit sa lahat, sa history po ng Bible, kung titingnan po natin yung story ng creation, bukod po kaya, masasabi ko po na si Moses po ang nakakita ka ng Diyos face. Malalawakyat po para po kuhanin yung 10 utos ng Diyos. Sabi po ng Biblia, kaharap niya ang Diyos face to face. Face to face. Nakikita po niya ang mukha ng Diyos. So napaka-privilege po nitong si Moses, no? And sobrang dami niyang ginawa. In fact, kung babasahin po natin ang scripture in the New Testament, lahat po ng mga citation, pag sinabi pong citation, reference ng scripture na binabanggit ng mga theologian o ng mga apostol, ng mga disipulo, pag sinasabi ng salita ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, nung panahon si Jesus, sabi ni Lucifer o ni Satan, sabi sa Bible ganito, and sumagot din po si Jesus, sabi niya, sabi sa Bible ganito. Nung panahon po na yon, ang scripture na binabanggit po nila ay hindi po yung 66 books na meron tayo ngayon. Walang iba kundi yung sinulat po ni Moises na 5 unang libro, o yung tinatawag pong Pentateuch, yung 5 unang libro, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ibig sabihin talagang sobrang laki ng participation nito. And in fact, kung titignan natin ang law o ang batas ng mga Israelita, ang basis po nila ay kung ano yung sinulat ni Moises. So nagkaroon po ng Judaism, nagkaroon po ng religion na naniniwala kay Yahweh dahil po kay Moises, dahil po sa kanyang mga sinulat, dahil po sa kanyang partisipasyon, dahil po sa kanyang contribution. Sobrang dami niyang nagawa. In fact, hindi po magaganap ang mga hari, si David, si Solomon at mga sumusunod pa kung hindi nagmula kay Moises. So si Moises po yung pinagsimulan. Bakit ko nasabi? Kasi kung paano nung panahon niya ay naputol or nanatiling alipin ang mga Israelita sa Ehipsyo, mahihirapan o yung kalooban ng Diyos ay hindi mapapangyari. So, ibig sabihin, napakalaki po ng partisipasyon ni Moises sa lahat ng naganap sa buhay ng mga Israelita sa kaligtasan ng sangkatauhan. Talaga masasabi natin, he is a great person. Of course, he's not greater than Jesus Christ. We are talking about being a great person here. Don't misunderstand. So, ibig sabihin, he's a great man. Now, the question is, in every great man, there's a great woman, no? Yung pinag-uusapan natin dito. Kung titignan natin, itong great Moses na ito, itong napakagaling na ito, napakaraming ginawang himala, makapangyarihan at ang dami niyang naiampag sa Bible, sa buhay ng mga Israelita, sa salvation ng buong mundo. Itong tao na ito, alam niyo po ba, na minsan sa buhay niya ay hindi po siya nagsimulang great. Hindi po siya naging great. I mean, hindi po siya pinanganak na automatic si Moises na agad siya. Automatic nandoon na siya sa position na yon, sa estado na yon. Hindi po. At alam niyo po ba, isa sa pinaka-controversial nung panahon na pinanganak si Moises, nung panahon na pinanganak po siya, ay nasa malaking peligro po ang buhay niya. Kung babasahin po natin ang Exodus chapter 1 and 2, makikita po natin doon na nung time na ipinanganak po si Moises, ay panahon po na natetreten po ang mga Ehipsyo o ang King of Egypt. At ang sabi nila, patayin natin yung mga batang Hebreyo o yung mga ipapanganak. Patayin natin kapag lalaki, pag babae, okay lang. Pag lalaki, patayin natin. So nung time na yun, talagang nasa dangerous situation siya. Yung Moses na great, na maraming nagawa, is dumating sa punto na siya ay vulnerable. Ano pong ibig sabihin ng vulnerable? Walang magagawa, walang kakayahang iligtas ang sarili niya. Kung alam natin yung story, and I'm sure alam natin, nagsimula po siya sa isang napakahirap na sitwasyon. And dahil po doon,
masasabi ko na kung hindi dahil sa mga babaeng ito, nababanggitin ko ngayon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong tumayong nanay, tumayong magulang, tumayong ah, encourager, overseer, protector niya. Kung hindi dahil sa tatlong nanay na ito, tatlong tao na ito, ay napahamak na yung great Moses na kilala na natin. So simulan natin in Exodus chapter verse 110. Makikita po natin dito yung story ng tatlong nanay. I-relate ito sa buhay natin bilang mga manampalataya. Una, yung tawag po na mother by blood. Siyempre, makikita po natin yan in Exodus chapter 2 verse 1 hanggang verse 2 and 3 and 4. Makikita po natin nandito po walang iba kundi si Jocheb. Ang pangalan niya po ay si Jocheb. Siya po ang biologically. And pag-usapan pong nanay, alam na natin na hindi po hindi po madaling maging yung sitwasyon na ito lalo sa buhay ni Jochebed ay napakahirap. Of course, wala namang idea Jochebed, no? Para po sa kalaman nating lahat. Hindi katulad ni Mary na sinabi ni God o ng banal na spirito sa kanya na ang kanyang ipapanganak ay magiging Masaya o tagapagligtas. Ibig sabihin, on the shoulder of Mary, nandun lahat ng responsibility na proteksyonan niya si Jesus dahil alam niya ito yung magiging Emmanuel, magiging savior ng sangkat. Pero po to si Moses, wala naman pong tagline. Wala naman pong na dun sa binasa natin, dun sa scripture in 1 to 10, na nagpakitang Diyos kay Jochebed dahil siya magigtas ng mga Israel. Hindi, ibig sabihin, out of her responsibility of being a mother by blood. Diba po? At alam na alam ni Jochebed yung kanyang responsibilidad bilang magulang. Tayo po mga magulang, alam po ba natin ang responsibilidad natin? I know every one of us, once of our life, naranasan na magkaroon tayo ng responsibility as a mother, as a parent, no? And ito po si Jochebed, alam niya yung risk, alam niya yung kailangan niyang gawin. Dahil nung time na yon, anytime, any moment, pwede silang marinig, mahuli, pwede silang madakip. Pag narinig yung iyak, yung awa, yung kaluskos ng baby Moses at merong dumaang soldier, pwede silang makulong. Alam niya yung risk, alam niya yung sacrifice na kailangan niyang gawin. And I imagine, no, wala namang nakasulat dito sa scripture. Pero sabi doon sa chapter 2 verses 1 hanggang 4, sabi doon, itinago ni Jochebed si Moses ng 3. Tama po ba? So in 3 months time, palagay ko na-imagine ko lang to, no, out of my imagination. Si Moses siguro hindi niya naranasang umiyak talaga. Hindi niya naranasan magutom talaga. Bakit? Siguro iiyak pa lang naman ano sila eh. Sa risky situation eh. Hindi siya pwede mag-ingay. Hindi siya pwede marinig. And hindi naman natin masasabi na ang bahay nila eh may sobrang talagang secure, no? And alam ko nung time na yun, grabe yung patience ni Jochebed. Grabe yung pagmamahal niya sa kanyang anak na ni kalus siguro hindi niya inahayaan yung anak niya ay talagang makaranas ng hirap, ng sakit o ng init o anuman. Hindi talaga nakaranas ng anumang hirap to si Moses. And nandun yung connection, nandun yung kanyang provision, nandun yung kanyang pag-aaruga. And ganun po yung isang magulang. And tayo po mga magulang, we are responsible. We are called to take care of our children. Ano man po ang mangyari. Alam niyo po ba na ang generation ngayon, siguro lagi niyong naririnig sa akin to, ang generation po ngayon ay nasa malaking peligro. Bakit po? Sapagkat sila po ay exposed sa social media. Sapagkat exposed po sila sa konting swipe lang, makikita na nila yung mga bagay na hindi nila dapat. Kaya po kailangan po ng magulang na
mag-guide, kailangan po ng magulang na mag-oversee sa kanila. Kailangan makikita natin ano yung ginagawa nila. Kailangan expose natin yung mga bata ngayon pa lang sa kung anong dapat nilang kalakihan. Sabi po, train up a child in the way he should go, and when he grows old, he will not depart from him. Marami po ako nakikita po sa training your children. Sabi po nila doon, from 1 hanggang 5 years old, kapag hindi raw po natin na-train yung ating mga anak, pag nagtungtong na yan ng 6 years old pataas, matigas na po ang hirap na po. At pagdating po niya ng 13, 14, 16, ang united, magiging na po talaga. Ngayon pala po, mag-set tayo ng magandang ehemplo sa ating mga anak. Mag-set tayo ng magandang example sa kanila. Ipakita natin sa kanila yung godly parenthood. Ano ba yung dapat nating ipakita sa kanila? Kung ang mga anak natin ay gusto nating matutong manalangin, tayo pa lang mga nanay, mga magulang, sa ating magsisimula, kailangan matuto rin tayong manalangin. Hindi pwedeng sabihin natin, anak, mag-pray ka nga. Sasabihin sa atin ng anak, tay, nay, ayoko po, hindi naman po kayo nagpe-pray. Hindi po ako marunong kasi hindi ko naman po nakikita. So tayo pa lang po, sa atin po magsisimula, mga nanay. Bilang mga magulang, there is a big responsibility na nakaatang step. Ingatan natin yung generation ito. Sino ang magte-train nila? Sino ang magdi-disciples? Sino ang gagabay sa kanila? Ang social media? Ang internet? Hindi po. Tayo po mga magulang. Sabi ko nga kanina, sabi ni John Wesley, no, wala siyang masasabing pinakamagaling na naging teacher niya, kundi yung kanyang magulang, kundi yung kanyang nanay. Tayo po mga magulang, meron po tayong responsibility. So si Jochebed po niya kung anong dapat niyang gawin. And nung time na yon, nung hindi na po may tago, so after 3 months hindi na may tago dahil na malikot na siguro, medyo nag-aalubay na or anything, kailangan na ng merong gawin. Eto na po, dumating na yung pinakamabigat na decision na kung saan kailangan yung nanay ay mego, which is ang ginawa po inilagay niya po sa isang nung time na yun, hindi yung and yung gagawin niya na yun ay merong purpose. Hindi niya po yung gagawin para mamatay yung meron pong layunin yan. Makikita po natin na story na kung saan yung basket po, hindi ko alam, no, wala naman sinabi dito sa scripture na purposely pinaanod niya to doon sa prinsesa. Pero I believe merong nabubuong plano Merong nabubuong plano. And pagkakataong ito para ipakita yung pangalawang magulang ni Moses. Sino po? Si Miriam. Kung titignan natin yung story, yung sister po ni Moses na ang pangalan ay I believe nung time na nung binasket na, no? Sabi nung nanay ni Jochebed, Miriam, anak, kailangan mong ingatan yung kapatid mo. Kailangan makarating siya sa dapat niyang mapuntahan. Ang responsibilidad na ito, anak, ay ipinapasa ko sa iyo. Ngayon, etong si Miriam, hindi lang siya overseer Moses. I believe that time, si Miriam ay ready to do anything para sa kanya. What do I mean by that? Siguro inisip niya, kapag may sino dito na hindi magtati maganda, talagang kung merong lalapit na bahaya di ang hayop na makakasakit sa kapatid kung may gagawin ako. Kung makikita natin yung story, hindi nilubayan ni Miriam, binantayan niya yung kanyang kapatid. Naging protector siya ni Moses. So sino to si Miriam? Kanina po, mother by blood. Ngayon naman po, mother in spirit or spiritual mother. Well, nung time na ito, without Miriam, si Moses po pwedeng mapahamak, matoob, sa talon o mapunta sa ibang lugar o makain mga
masasamang hayop or makain siya ng mga wild animals. So, ito pong si Miriam ay naging protector, naging guide, naging overseer ni Moises. And kung papansinin natin, nung nakarating po si Moises dun sa prinsesa, napakaganda nung ginawa niya. Pumunta siya sa prinsesa sa loob. Ang lakas ng loob niya, hindi siya nagdalawang isip. Kasi alam niya meron siyang dapat gawin eh. Hindi siya nagdalawang isip. Sabi niya, gusto niyo po hanap po kayo ng mag-aalaga. Napakatalino, no? Gusto niyo po hanap at alam niyo po kung sino naglaga? Walang iba kundi yung nanay din nila, si Jochebed. So sabi ng prinsesa, sige, hanapan mo ako ng mag-aalaga. Without Miriam that time, I believe pwedeng napahamak si Moises. And kung babasahin po natin yung buong story ng kung saan si Moises ay malaki na, great na. Kung titignan natin sa lahat ng pagkakataon, nandoon si Miriam story. Nandoon si Miriam nag-a-advise, nagbibigay ng mga magagandang opinion, nagiging spiritual guide ni Moises. Kairo, si Miriam. Kasi niya si advice spiritual Moises. So, what my point here is, sa atin po sa mundong ito bilang mga mananampalataya, we can be a spiritual parent to others. Hindi po natin kailangan maging magkadugo para magkaroon tayo ng genuine concern sa ibang tao. Pwede po tayo magkaroon ng concern sa kanila. Pwede po natin silang i-guide. Pwede po natin silang damayan bilang kapatiran. Hindi po natin kailangan maging biologically connected to each other para magkaroon tayo ng genuine concern. Alam niyo po ba, sabi ng Bible, sabi ng Scripture, there is no greater love than this. Sige po. Sa John chapter 15 verse 13, sabi po dito, there is no greater love than this, that a friend is willing to give his life to a friend. Bakit kaya sinabi ni Jesus dyan, o nung sumulat niya, nung nag-emphasize niyan, na wala daw mas na pag-ibig sa pagmamahal ng isang kaibigan na willing mamatay para sa kanyang kaibigan? Ang tanong, bakit? Well, kung titignan natin, kung kadugo natin, halimbawa anak natin, no, by tinanong, willing ka ba mamatay para sa anak mo? Yes, madali lang. Madali lang sabihin pagka mag-anak mo or related sa iyo by blood, madali lang mag-sacrifice, madali lang magbuhay, madali lang mamatay para sa kanila. Pero pag hindi mo kadugo, ang hirap, parang ible para sa kapitbahay mo, ba mamatay para sa kaibigan mo, para sa mga tao sa paligid mo. Hindi madali. That Jesus Christ consider us as He, naging kaibigan ng Diyos. Tayo po'y dating kaaway. Tayo po'y hindi belong sa family. Pero sabi doon, He is willing to die for His friend. And upon dying to the cross for His, we become part of the family, no? Hindi tayo magkadugo, hindi tayo yung piniling, hindi tayo connected direct sa Panginoon. Pero He's willing to make a sacrifices. Are we willing to guide this new generation? Mga tatay, tayo pwedeng maging spiritual ng bagong henerasyon ngayon. Tulungan po natin mga kabataan natin ngayon. Nasa napakahirap na sitwasyon po sila. Vulnerable po sila sa ganang demonyo, sa gawa ng kaaway. Meron po tayong responsibilidad sa kanila. Tinatawag po tayo ng Diyos na maging magulang sa kanila spiritually, hindi man po physically, hindi logically. Pwede po tayo maging magulang sa kanila. Samahan natin sila, gabayan natin sila, advisean natin sila, tulungan natin sila, maging overseer tayo sa kanila. And finally, lastly, eto na po. Walang iba kundi yung pangatlong nanay na tumayo kay Moises. Siya po yung prinsesa. And based on my research po, ang pangalan niya po ay Batya. Ang spelling po ay Bithiah. Pero pinopronounce po siya na Batya.
Batya. So, hindi ko alam bakit Batya, no? Kasi naliligo siya ng may ilog. Pero hindi ko alam kung related yung pagiging Batya, no? Pero sabi po dun sa verse 10, ang ganda nung sinabi dun. Gusto kong basahin sa inyo. S2 verse 10. Yan, sabi po dito, when the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of water. Kung titignan natin sa Tagalog version, sabi doon, nung malaki-laki na yung bata, dinala siya doon sa anak ng Pharaoh. At siya ay tinanggap nung prinsesa bilang kanyang anak. Kanina po, mother by blood. Pangalawa, mother in spirit. Lastly po, mother in heart. Inang sa puso, ina sa puso. No? Kung titignan natin dito, hindi naman related sila. Wala silang connection. Na hindi nga yung prinsesa ang nag-alaga at nagpalaki. Kung titignan natin, bata na siya. Pero yung pagmamahal ng isang tunay na ina, bagaman hindi sila connected by blood, sabi dito, tinanggap siya bilang isang anak, bilang isang tunay na anak. Parang hindi parang hindi iba, hindi na iba sa kanya. And kung papanoorin natin yung story ni Moises dun sa movie, grabe yung pagmamahal ng Moises. Kung nang galing sa kanya. No? Most of the time is tayo bilang mga mananampalataya, pwede pala tayong gumawa ng gano'n. No? Pwede nating mahalin yung ibang tao. Pwede nating mahalin yung ating mga kapatid. Pwede nating maging anak yung ating mga kapatiran. Hindi man related by blood, pero by heart. We can love them truthfully and genuinely. Hindi tayo magkaroon ng concern sa kapwa natin. And I know and I believe, kung hindi po dahil doon sa prinsesa na yon, kasi kung titignan natin yung story, siya po yung nagpaaral kay Moises, siya po yung nag-groom kay Moises, siya po yung nagpakain kay Moises. Siguro walang Moises, no? Siguro walang Moises. Kung wala si Jochebed na handang magsakripisyo para sa kanyang anak, kung wala si Miriam na handang mag-oversee, gumabay, mag-protect para sa kay Moises, kung walang Batya, kung walang prinsesa ng Ehipsyo na handang tanggapin siya, hindi man biologically connected, pero tanggapin siya bilang tunay na anak, palagay ko wala tayong maabutang Moises. Wala tayong Ten Commandments. Wala tayong Bible. Wala tayong scripture na meron ngayon. I know may paraan ng Diyos. At isa sa mga paraan niya ay padalan si Moises ng 3 great women in his life. So before he become a great man, there's a great woman behind Moses na talagang nandoon, gumabay, nagprotekta, kasama niya. I hope and I pray, magdaan po tayo. Siguro yung ating mga anak, ang kukulit niya mga yan. Siguro yung mga kabataan ngayon, ang kukulit na mga yan. Sa church po namin, ang dami makukulit na young people. Pero alam niyo po, ang tingin sa kanila ng Diyos, great people. Because someday, not today, not yet, someday, God will use them. God will put them into that position. Dadating ang panahon, ilalagay sila ng Panginoon dun sa position. I myself, personally, na-experience ko po. Kung hindi siguro sa pagtsatsaga ng ito, kung hindi siguro sa pagtsatsaga ng mga taong talagang tinignan nila yung magandang plan Diyos, baka wala rin po kami dito. And naniniwala po ako, every child, God has a great plan for them. Someday, they will do great for the Lord. Ang kailangan lang merong mag-guide. Ang kailangan lang may magpo-protect sa kanila. Ang kailangan lang may mag-oversee sa kanila. And I hope tayo po, maging magulang, katulad po ni Miriam, katulad po ni Jochebed, katulad po ni Batya,
na maging guide ng magiging future Moses ng lugar natin, ng bayan natin, ng bansa natin. Nawa ay meron po tayong natutunan sa buhay ni Moses. Tayo po sa mandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Ang dalangin namin, Panginoon, patuloy, Lord, na bigyan mo kami ng burden, O God, to help this, na hindi kami maging idle, Panginoon, na walang ginagawa, na maging okay lang sa amin, na sila ay kung ano-ano ang napapanood, kung ano-ano nakikita, Panginoon. Lord, help us. Panginoon, napakahirap na ng generation ngayon. Yung truth ay minsan nagiging relative na, Panginoon, nawawala na yung spirit of truth. But Lord, help us not to compromise and teach us, Lord, our children not to compromise. Help us to train our children to become godly, Panginoon, na magkaroon sila ng banal na takot sa iyo at respeto sa pagmamakaw. Salamat, Panginoon, sa iRadio. Patuloy na gamitin mo ito at maging ilaw at asin ng mga tao, Panginoon, na nakinig at nanonood. Purihin ka, Panginoon, walang ibang pangalan ng mas kundi ikaw lang, Jesus. Amen. 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 Yan, thank you. Thank you po. Anong pangalan si Batya? Batya. Batya. Yun, ganun ba ang pronunciation nun? Batya. Yun po ang nakalagay. Batya. Nasa ilog siya, kaya may batya. May batya. Nasa ilog po kasi. Exacto. Ibang magulang pero minahal siya ng tunay. Oh. Yes. Ano naman natin istorya niya. No? Ganun talaga ang pusong ina. Yung tunay na ina, tinitignan pa niya yung si Moses nang habang papalayo, di ba? Yung kapatid yun. Pati yung nanay, nakatingin. Siyempre. Nakatingin din ba? Oo. Yung kapatid, inutusan nung nanay, yung kanyang kapatid ni Moses na tignan mo, parang alalayan mo. Hanggang sa makuha na ng prinsesa. Yeah, ganyan ang istorya ng ni Moses eh. Nung nagustuhan siya ng prinsesa, cute na cute siguro. Pogi. Minahal na siya hanggang sa naging lumaki na si Moses. Unfortunately, yung anak nung Pharaoh, parang magkapatid na rin sila, di ba? Sabay silang lumaki. Kaso, iba yung naging direksyon nilang dalawa. Yan ang istorya ng ni Moses noon. Napatunayan niya ni Moses na hindi siya kasi lumabas yung totoong blood niya na siya? Egyptian. Hindi siya Egyptian. Jewish. Okay. Hindi mampun sa kanya mga Egyptian. Yeah. Kaya nakita niya kasing inaapi yung mga mga Jewish. Sinasaktan. Ayaw niya ng gano'n. Pinagtanggol niya, napatay niya. Ayun ang naging problema. Ang batas nila, pag nakapatay ka kahit sino ka, paparusahan ka. Nung malaman na siya ang pumatay, ayun, pinalayas na lang siya. Tumas siya. Oo. So, yun ang story ni Moses. And hanggang mga abang story ni Moses. Oo. Parang 3 hours yata yung movie na yan. Oo. And hanggang sa nakipag-usap na sa kanya ang Panginoon noon, dadalhin niya yung kanyang mga tao papuntang Promised Land. And ayaw naman nung kapatid niya nung Pharaoh na isama yung mga slaves. Pero dahil sa mga nangyari na marami ng mga calamities, mga plagues na nangyari. Sige, pinalaya niya na rin, pinaalis na rin niya yung mga slaves. Pero pinigilan pa rin niya, nainggit pa rin siya, si Pharaoh. Hinabol pa rin niya at gusto niyang tugisin si Moses at saka yung mga tao. Hanggang sa nakatawid na sila doon sa gitna ng dagat. Sa dagat. Napakarami istorya. Nako. Ang ganda. Pagka nung binabasa ko yan, kahit sa movie. Pero mas accurate, I think, yung may movie ata ako napanood, mas accurate yun. Talagang based doon sa Bible. Kasi may mga, may mga kasing interpretation mali-mali eh. Kaya medyo tama. Hindi ko, pagka gano'n na istorya, hindi ko na tinutuloy na aking pinapanood. I think, katulad ng Noah.
Mali yung interpretation ng Noah movie. Marami. Yung isang kay Gibson. Mel Gibson. Oo. Mali, hindi na biblical Parang magic, fantasy na nangyari. Fantasy na nangyari. Napanood niyo din yun. Opo, mahilig ako mag-movie. Sa Netflix. But anyway, ang topic kasi natin dito is yung great mother. Woman. Yung mother. So, kaya nga, yung mga may, let's say, wag na natin ilalayo. Yung, sino yan? Yan yung inaanak ko. Yes po. Ano ang pangalan niya? Madaldal yan. Si Feline. Feline. Hi, Feline. Oy, kinakain yung ano eh. Eto si Ninay. Ninay. Say hi to them. Ninay. Hi, Ninay. Happy birthday. Happy birthday to Happy birthday. Hi. Ano gusto mong regalo? Ano daw gusto regalo? Ano gusto mo sa birthday mo? Tapos na eh. Tapos na? Okay, habol tayo. For your birthday. Anong gusto ni Buninay? Gusto mo ng Jollibee? Jollibee? Barbie's toys. Ano daw? Barbie? Ano daw, Barbie? Kailangan interpreter. Asan yung interpreter? Ayun, pakitawag yung translator niya. Andiyan pala si nanay Ano na? Nice birthday. Nice. Aba si nanay. Sing happy birthday na. Sing happy birthday. Sing happy birthday. Tandal ng maliit. Happy birthday to you. Andyan sila talaga. May mga bisita ka. May makahandaan ata dyan. Happy birthday to you. You pray for them na. Pray. You pray for them. Sige. Nakapikit. Bakit nandoon niya? Kompleto? Ano yan? Bakit nandiyan yan, ha? Wala kasi internet eh. Nandun si pastor sa kanila. Ayun na. Laki na ako. Akala ko nasa ibang bahay ka na. O nga, nasa ibang bahay nga. Wala po kasi kaming internet. Kakalipat lang. Kaya dito. Kaya dyan ka muna lumipat. Sige, happy birthday. Kanta na happy birthday. Kanta na happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Galing. Thank you. Ala. Busy kumakain. Eto, alit-lit lang nung araw to ngayon. No? Kulit na. Ako, pagbalik namin, mga binatat dalaga na yung mga yan. Gusto mo ng Jollibee? Ha? What do you want now? You want Jollibee? What do you want? You want Jollibee, Ninay? Yes. Ayan, sagot ni siya din. Sagot ni Ninang. Ba't ka nanunuro? Baby, you want Jollibee, baby? You pray muna for them. You pray for them. You pray for them. Yung mga bata lang, hindi nakasama yung mga tiya. You pray for them. Jesus. Nagpe-pray siya. Thank you, Nina. Jesus' name? Jesus' name. Amen. Pinag-pray na daw. Thank you, Nina. Pinag-pray na po kayo. Thank you. Kiss mo sila. Mama, chup. Flying kiss mo sila. Flying kiss na. Haba ng uso. Haba din ng uso. Nguso din. Ay, may pinagmanahan. May gulay. Haba ng uso. Okay po. Thank you po. Sige, Pastor. Thank you so much. Thank you po. God bless you. Thank you, Nanay. RJ. Love you. Love you too. Sige po. Thank you. Ayan. Thank you po. Thank you. Good night. Sige, Pastor. Maraming salamat. Nag-pray na yung bata. Nag-closing yun pray. na. Mas powerful daw yung mas powerful ang yung prayer ng bata. Ganun talaga sa behind man's success. Ang gusto daw ni Bunina, sabi ni Lala, house and lot. Bakit alam mo eh? Hindi naman siya tinatanong. Tinatanong mo, di siya na sumagot. Hindi naman siya. Talaga naman
behind the man's success daw is there's a woman behind. Ayun. Ayan. Sa storyang ito, ang tinutukoy ni Pastor Franz ay yung si Moses ang behind doon sa kanyang yung mother niya, paglaki merong nag-aruga sa kanya na isang ina na kahit hindi tunay na magulang minahal siya at tinuring na siyang tunay na anak. Sarap naman maraming ganyan, di ba? Sarap naman ng ganyan. Si ano na lang, si Nora Honor, di ba ang daming ampon? Tinuring niya mga anak. Ganon din. Yeah. So, I guess, ayun. Yeah. Pero, siyempre, mapapalad din yung mga katulad ng nangyari kay Moses in spite of ganun ng naging situation niya. Pinaampon siya sa ibang tao. Buti na lang nakapulot sa kanya yung prinsesa. I think that's sinadya naman talaga nilang destiny niya na maging dadalhin yun ang destination niya talaga. Ang maging isang Prince of Egypt. Ayan, Prince of Egypt. Tama. Yeah. Si Moses. Naging prince siya noon. Anyway, time to go guys. Kayo'y chumicha na dyan at merong magbe-birthday celebration dyan sa kabilang bakod. Ayan. Friday tomorrow and we have Pastor James tuloy na inyong kinakain dyan. Iba nakakainan na siguro habang tayo nag-uusap dito. Continue to pray sa kagalingan ni Pastor Maridat at si Pastor Sunny and Brother Chad at lahat ng mga may sakit. Dami nakakasakit. Ayun. Uso nga yun Kaya ingatan nyo ang mga kalusugan ninyo. Huwag na magpupuyat muna. Sleep early. Yes. Para... sige, sleep ako ng early ngayon. Para mas malakas ang katawan na ninyo. Alright, time to go guys. Until tomorrow, po si Ramon Pascua. Karin Pascua. And of course, as we always say, ingat-ingat po lang, short lang buhay lang sa mundong ito. Lagi tayong magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Ano man ang nangyari sa ating buhay, may mga pagsubok, keep praying lang. Good night. Enjoy. Bye. Shadow covers me, your promise of love.
weakness covered by His strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness covered by His strength, and I am found forever safe. For you are never far away, always reaching out to save my weakness covered by His strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. For you are never far away, always reaching out to save my weakness covered by His strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness covered by His strength, and I am found forever safe. Ito po ang iRadio, ang lingkod para sa sambayanang Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.